Napilitan daw ang mga MSME na babaan po ang kanilang export prices matapos magpataw ng Amerika ng dagdag taripa noong nakaraang taon. Yan ay ang lumabas sa pag-aaral po ng Asian Development Bank. Ito raw kasi ang paraan ng maliliit na negosyante para mapanatili ang kanilang akses sa merkado ng Amerika at relasyon sa kanilang mga buyer sa US. Pero ayon sa pag-aaral ng ADB, nananatili man sila sa US market na kompromiso po ang kanilang kita. Hindi daw gaya ng mas malalaking kumpanya na hindi masyado nakaramdam ng pressure na magbawas ng presyo ng kanilang produkto para lang mapanatili ang kanilang access. Suportado naman ang mga magbababoy na limitahan ang pag-aangkat ng pork products para ma-recover ang lokal na industriya. Sabi po ng National Federation of Hog Raisers, handa naman daw ang mga lokal na magbababoy na palakasin po ang kanilang produksyon. Yan ay lalo't mayroon namang pondo para sa repopulation ng gobyerno. Pero matatakot daw ang mga magbababoy na palakasin ang kanilang produksyon, lalo na yung mga bumabawi pa lamang dahil nga po sa naging epekto ng African Swine Fever. Kung sila'y malulugi dahil naman sa bumabaha ang import sa merkado. Panawagan po ng grupo sa gobyerno, limitahan ang pag-angkat ng baboy at taasan ang taripa taasan nga po ang taripa nito. Naglunsad naman po ng investigasyon ang isang komite ng Kamara sa patuloy na pagsadsad ng millgate price ng asukal. Dahil pa rin yan sa pag-angkat at tumataas sa paggamit sa alternatibong pampatamis. Ayon po sa komite, nasa 2,100 piso na lang ang millgate price ng kada 50 kilong sako ng asukal. Mas mababa yan kumpara sa average na nagastos para sa produksyon nito na nasa 2,500 piso. Paliwanag din po ng Sugar Regulatory Administration, hindi rin nakatulong na humina ang operasyon ng mga refinery sa kabila po ng pagtaas sa produksyon. Bukod po dyan, ikinabahala po ang paglakas ng paggamit at pag-angkat ng artificial sweeteners lalo't walang regulasyon sa importasyon ng mga ito. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.